bakunang yan sa Pilipinas. Ang sabi sa kanya, July. Walang sabi ni Presidente, hindi katanggap-tanggap yan. Dahil kung ako'y naiinip na, siguradong naiinip na rin ang buong sambayan ng Pilipino. At ngayon po, meron tayong magandang baluta, no? Sang-ayon po sa Department of Health, magkakaroon na po tayo ng ating unang 25 million doses of COVID-19 vaccine from Sinovac at darating na ang bakuna sa Pilipinas sa susunod na buwan. Di ba sabi ko sa inyo, ilang tulog na lang? Well, ito po, literally, sa susunod na buwan, parating na po ang bakuna. Well, wag naman kayo masyadong mag-celebrate dyan dahil ang paunang darating po ay 50,000 doses lamang ng vaccine galing sa Sinovac. Pero at least, magsisimula na rin po tayo. Ito'y in addition dun sa 15,000 na clinical trial na gagawin dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, by February, at least 65,000 na ang mabibigyan ng bakuna. Sa susunod na buwan po ng Marso, magkakaroon tayo ng 950,000 na additional doses ng nasabing Sinovac. At sa Abril, 1 million dose. Sa Mayo, 1 million dose. Sa June, 2 million hanggang mabuo ang 25 million pagdating ng Disyembre. Bakit po ako tumigil dun sa June? Kasi pagdating po ng June, July, darating na rin po ang Pfizer at ang July, AstraZeneca. So bukas po, dun sa ating timeline, makikita natin na pagdating ng June at July, biglang sisipa yung dami ng mga bakuna na available sa ating bansa. Pero mga kaibigan ha, dahil simula pa lang tayo, wag naman kayong magpabaya. Naku po, doon sa Quiapo, ang daming tao. Mamaya-maya po, sasabihin ko kung ano ang pahayag ng ating Department of Health. Pero sa samantala na tayo nag-aantay ng bakuna, kinakailangan po, anong sabi ng ating mahal na Presidente? Mask, hugas at iwas. Naku po, lahat ginawa ni Presidente para mapaaga yung pagdating ng bakuna. Sabi niya, no way na July lang darating yan. So ngayon, Pebrero. Talaga naman pag ang Presidente nagsalita, talagang heaven and earth imumove natin para dumating ang bakuna sa sambayan ng Pilipino. Ano ba itong Sinovac na ito? Kasi mga kalaban ng gobyerno, talaga walang tigil sa reklamo. Dati-rati walang bakuna. Ngayon nandito ng bakuna, ay nako, hindi ligtas. Well, wag po kayo makinig dyan sa mga walang matinong magawang mga kalaban ng gobyerno. Alam niyo po, kaya hindi dumaan sa clinical trial sa China mismo ang Sinovac at Sinopharm at Casinovac dahil po wala na silang halos kaso ng mga COVID. So, nag-clinical trial sila abroad dun sa mga maraming kaso. Pagdating po sa Sinovac na darating itong Pebrero, ang sabi po ng Turkey, 91.25% efficacy rate. Okay? So, ligtas at epektibo po ang Sinovac. Dagdag pa po ng Turkish researchers, wala silang nakitang kahit anong major side effect at 3 milyong doses ng Sinovac vaccine ang in-order ng Turkey. Sa ating mga kapitbayan dito sa ASEAN, 2 milyong Sinovac vaccine naman ang kinuha ng Thailand at darating din ito sa kanila sa susunod na buwan ng Pebrero. Samantala, ngayong buwan ay magsisimula na ang pagbabakuna sa Indonesia gamit din po ang Sinovac. Ito ay pangungunahan ni Indonesian President Joko Widodo sa Miyerkules at 13 ng Enero. Nasa 125.5 million doses ang kinuha ng Indonesia mula sa Sinovac. Base sa ginawang clinical trial sa probinsya ng West Java naman, na isinagawa ng Sinovac kasama ang Biopharma ng Indonesia, nasa 91.25 effective ang nasabing bakuna. Kapareho po ng resulta sa Turkey. So mga kalaban ng gobyerno, well, manahimik na kayo. Puputok na naman yan sa mga mukha ninyo. Pag nag-survey na naman, kulelat na naman kayo, bokya na naman kayo, failure na naman kayo. So anyway, itong mga clinical trials po na ginawa sa West Java at sa Turkey ay patunay na ligtas at mabisa ang Sinovac. Now, ito po ay bukod pa dun sa minimum na 1 milyong mga Chino na nabakunahan na ha. At by the time dumating po sa atin itong Sinovac, ang plano po ng mga Chino ay mabakunahan na ang 50 million na mga Chino bago dumating po ang Chinese New Year ng February 12. So pag binakunahan ng unang tao ng Sinovac sa Pilipinas, 51 million na Chinese na po ang nabakunahan dyan. At napakadami na pong mga bansa ang nagpatunay na safe at epektibo po ang Sinovac.
Pumirma naman po, pangalawang mabuting balita po ito doon sa mga kalaban ng gobyerno na nagsasabing wala pa tayong mga bakuna. Well, mukhang kinakailangan na kayong manahimik dahil pumirma po ang pamahalaan ng Pilipinas as represented by Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez at Serum Institute of India, SII, at Faberco Life Services Inc. ng isang kasunduan para sa 30 million doses naman po ng Covovax na magiging available sa Pilipinas simula third quarter ngayong taon. So makikita nyo po bukas, pangako ko bukas yan, papakita ko beyond June kung ilan na yung mga papasok na mga bakuna natin. No? Ang SII po ang pinakamalaking vaccine manufacturer sa buong mundo. Ito ay pumartner sa Novavax, isang US-based biotech company para sa development at commercialization ng Covovax vaccine. Ang maganda po sa Covovax, kasama po ng mga Chinese vaccines, ay kinakailangan lamang ng 2 degrees centigrade to 8 degrees centigrade ang standard temperature sa existing cold chain system sa Pilipinas. Yung iba po kasing brand, yung lalong-lalo na yung Pfizer, mantakin ninyo po, negative 17 kinakailangan. Pati po sa Amerika na napakadami na lang na order, nasasayang po dahil from the factory to delivery, nako, hindi po nasusunod yung cold chain. So sa mga merong colonial mentality na gustong Pfizer, well, pwede po kayo mag-antay, pero ang ating warning po, talagang dyan lang po yan maibibigay dito sa Pilipinas, sa mga major na syudad, kasi wala naman talaga tayong cold chain capacity outside of Metro Manila na negative 70. Ang freezing po ay 0, no? Mantakin niyo yung negative 70. Sa tayo kukuha niyan. Kasalukuyang nasa phase 3 trials po ang Covax sa United Kingdom, Estados Unidos at Mexico. At dahil marami tayong magiging tanong dito, kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi si Dr. Luningning Villa, Medical Director ng Faberco Life Sciences. Ito po yung local partner ng Serum Institute of India. Tapusin lang po natin ang ating pag-uulat bago natin siya tawagin. At tulad ng madalas kong binabanggit sa aking press briefing, natukoy na natin ang priority eligible population and areas for COVID-19 vaccination. Una, yung mga matataas na lugar kung saan maraming COVID. Siyempre po, Metro Manila, champion pa rin tayo, Cordillera Administration Region, Region 11 at Region 4A. At sabi nga po ni Secretary Galvez, kasama rin dyan po ang Cebu City at ang Davao City. Base sa rekomendasyon ng IATF, sectoral priority ranking will be followed in geographical priorities. Alam na naman po natin to. Uulitin ko lang. Kasi nga yung mga kalaban natin sinasabi wala tayong mga plano. Habang silang nagsasabing walang plano, pumubutok sa kanilang mga muka ang katotohanan. Ang unang tranche po ay bakuna para sa frontline healthcare workers ng 4 ng nasabing reyon. Actually po, uubusin muna lahat ng healthcare workers bago sumunod sa susunod na lugar, no? Pagkatapos, susunod po ang mahihirap na mga lolo at lola, o siguro naman po walang magrereklamo dyan, no? Ang mga natitirang senior citizens at iba pang mahirap na mga Pilipino at mga uniform personnel. Pinag-uusapan pa po kung mabibigyan din ng prioridad yung merong mga comorbidities gaya ng diabetes at heart condition. Meron lang pong pagtatalong nangyayari ngayon sa ITF. Ako po, kasama ko dun sa kampo na nagsasabing dapat bigyan ng prioridad ang may comorbidities. Yung kabilang kampo naman po nagsasabi, anyway, yung mga senior citizen na karamihan may comorbidities, meron na po silang prioridad. So, tignan po natin kung ano magiging desisyon ng IATF. Wala pa pong desisyon pagdating sa mga merong comorbidities. Although, napagkasunduan na po na yung mga senior citizen, syempre, hindi naman lahat malulusog. So yung mga senior citizen na merong comorbidities, pwede ring unahin. Although prioritized na ang mga senior citizens. Mahal namin po kayo, mga lolo at lola. Samantala po, huwag kayong lalabas ng bahay dahil alam natin, kayo po talaga ang tinatamaan ng matindi ng COVID-19. Now, kaugnay uli, ito tungkol sa ating mga bakuna, muling nagsalita po ang World Health Organization sa mga naaatat na ang bagal daw ng Pebrero. Hindi na po mabagal yan. Ako, gitna na ng Enero ngayon, parang kahapon lang tayo nag-Noche Buena, no? So mabilis po ang panahon. Huwag kayong mag-alala, parating na ang bakuna sa Pebrero. Pero sang-ayon po ngayon sa WHO, meron na pong 74 na bansa na nag-roll out ng ligtas at mabisang bakuna. 42. I stand corrected, no? 14 at 2. Tama ba? Mali ata. 42 na lang Ingles
bansa ang nag-roll out ng ligtas at mabisang bakuna. Yung mga komentaryo po, hindi pa rin po kasama ang Pilipinas. Siyempre, hindi pa kasama ang Pilipinas. Bakit? Dahil 36 naman po dito sa mga bansang ito ay mayayaman na bansa. Kung kayo nagrereklamo, ba't di tayo kasama? Hindi naman natin kasalanan na hindi talaga tayo mayaman na nakapagbigay tayo ng pondo para gawin mismo yung bakuna. Hayaan na natin mauna sila. Sila naman ang nagbayad para magawa yung bakuna, no? At meron lang pong 6 na middle income countries. Malinaw na malinaw pa po, gaya ng sikat ng araw, na ang mga mayayamang bansa ang nauna. Kaya mali naman ang mga pula na mga komentarista. Nako, minsan sinasabi ko nga yung mga komentarista, siguro dapat sila na magpatakbo ng gobyerno, tignan natin kung ano mangyari. Samantala, kasama na ang bansang Austria sa listahan ng mga bansang subject to travel restrictions dahil sa bagong variant ng COVID-19 na na-detect po sa South Africa. Epektibo mula kahapon po at 10 ng Enero 2021, 12:01 a.m. Manila time at tatagal hanggang 15 ng Enero 2021 ang mga banyagang pasaherong nanggaling ng Austria o nagpunta sa bansang iyon, 14 na araw bago dumating ng Pilipinas ay pinagbabawalang makapasok sa Pilipinas. Sayang, plano ko pa naman magpunta ng Austria, sana kung po pwede na. Pumunta naman tayo po sa katatapos lang ng pista ng itim na Nazareno. Alam nyo mga kababayan, tapos na po siguro ang sisi. Talaga naman pong napakadaming dumalo at talagang bagamat pinagplanuhan po yan ni Yorme, talagang at some point, nawala po ang social distancing. Pero nire-respeto po natin yan dahil pananampalataya po yan eh. Kaya nga po ang tawag nila dyan ay, ano nga bang tawag sa panata, no? So ngayon po na natapos na at dahil nga po maraming di sumunod sa social distances, pakinggan naman po natin ang DOH. Una, obserbahan ang sarili po ninyo para sa mga paglitaw ng kahit anong mga sumusunod na sintomas ng COVID-19, gaya ng lagnat, ubo, panghihina, pagkawala ng panlasa at pangamoy, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, baradong ilong, pamumula ng mata, pagtatae at pamamantal sa balat. Pangalawa, agad na mag-isolate kung meron na kayong sintomas at makipag-ugnayan sa inyong barangay. Pangatlo, iwasang makisalamuha lalo na ang mga matatanda at vulnerable na kasama sa tahanan. Pang-apat, limitahan ang movement kung maaari manatili sa hiwalay na silid. Isa pang mabalita na hindi na-report sa media po, tignan nyo naman po. Kayo, kasama na kayo mga Malacanang press corps. Nung tayo nasa number 20, nako, walang tigil ang pagtatanong ninyo, palpak daw tayo. Bakit tayo number 20? Napakataas, second only in ASEAN. Well, ngayon po, number 31 na tayo, pero walang naglalabas po niyan. So, hayaan nyo lang kami na maglabas. From number 20 no October 1, 2020, pagdating sa numero ng kaso, nasa number 31 na po tayo. Yan po yung patunay na hindi tayo palpak, gaya ng sinasabi ng ating mga kalaban sa politika, no? Yan po ang katotohanan. Pero siyempre, we aim para bumaba pa tayo. Kung po pwede po, last tayo, gawin natin po yan. Punta naman po tayo sa ating COVID-19 updates. Ito pong global updates, ang ayon po sa Johns Hopkins, higit 90.2 million na po or 90,216,381 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,933,487 katao naman po ang tinamaan ay ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Masyado ako nag-excited dun sa number 31 na tayo from number 20. Pasensya na po kayo. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 22.3 milyon na mga kaso at 374,008 na mga namatay. Pangalawa po ang India na may pinakamaraming kaso at susunod po ang Brazil, Russia at United Kingdom. Nag-uunahan po ang United Kingdom at France para sa number 5. Mayroon tayong 20,087 na mga aktibong kaso ayon sa January 10, 2021 dates of Department of Health. Sa mga aktibong kaso, meron pong 88.8% ay asymptomatic, mild or moderate, samantalang 6.8% po ay critical, nasa 3.7% naman po ang severe. Mahigit 8,000 or 8,592 naman po ang gumaling. Ang buong bilang ng gumaling ay halos nasa kalahating milyon na or 458,108, 198 or 94% recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na 9,405 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Ito po ay 1.94% fatality rate.
Tignan naman natin ang graph, confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines. Makikita nyo po na pababa pa rin, pero sa mga susunod na araw, makikita natin ang datos. Dahil ito po ngayon ang 14th day or thereabouts, 14 days mula po nung Pasko. Ang titignan po natin ay mula nung Pasko hanggang bagong taon. At ang isa pang babantayan natin, yung 14 days after translasyon. So tignan po natin bukas kung mare-register na yung sinasabing spike dahil nga po yung mga numero kahapon ay umabot po ng 1,900 plus. Ito po yung pinakamataas kung hindi ako nagkakamali sa 3 linggo nang nakalipas. Kamustahin naman po natin ang mga ospital. Well, ang mabuting balita po ay hindi po puno ang mga ospital. 61% pa po ang available nating ICU beds, 63% available sa isolation beds, 74% available sa ward beds at 80% available po ang mga ventilators. Pero mga kababayan Pebrero na ang bakuna. Bakit naman magpapakasakit pa kayo? Sundin po natin ang presidente, mask, hugas at iwas. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. At ako po'y naggagalak. Nakasama po natin si Dr. Luningning Villa, Medical Director ng Faberco Life Institutes, ang local partner ng Serum, CSSI, Serum Institute of India, SII, stand corrected. Ma'am, tuwang-tuwa po kami at matapos po ang pinirmahan natin matapos po yung anunsyo ng Department of Health na meron na tayong 25 million galing sa Sinovac, meron pong napirmahang kontrata para naman sa 30 million na galing po sa Serum Institute of India. Pwede ba hong bigyan linaw natin para sa ating mga kababayan, ano ba ho itong bakunang ito, kailan po darating, at kung ano pa pong impormasyon na pwede niyong ma-share sa ating publiko. The floor is yours, Dr. Maria Luningning, Elio Villa, Medical Director at Faberca Life Sciences, Inc. The floor is yours. Magandang tanghali po sa inyo folks at sa lahat po na nandito ngayon, nakikinig at nanonood sa inyong daily update. We are happy to share and confirm na ang term sheet ng pag-supply ng 30 million doses of Covovax ay napirmahan na. Ibig sabihin nito ay magkakaroon ng commitment na mag-supply ng 30 million doses ng Covovax ang Serum Institute sa Pilipinas. So ang Covovax po ay vaccine, COVID-19 vaccine na dinevelop ng Novavax. This is a US-based biotechnology company. And siya po ay may experience in developing next generation or yung mga modernong bakuna for serious infectious diseases. And to start with my presentation, I think I should introduce first who are the partners of Novavax, yung mga ating partnerships. First of all, of course, Serum Institute of India. Serum SII is the world's largest manufacturer of vaccines. And ang SII po ay may long track record with the Department of Health, with the Philippine government in providing most of our API vaccines. And most of the products of Serum Institute of India are WHO pre-qualified. So maganda po yung kanyang track record in terms of the quality, and of course, yung good manufacturing practices. It also plans to manufacture over 1 billion doses of COVID-19 vaccine candidate for India. Ito lang, in particular, itong Novavax vaccine na ang trade name ay Covovax.
And of course, ang aming kumpanya po, ang Faberco Life Sciences, which has been authorized by Serum Institute of India, no, to represent SII for Covovax here in the Philippines. Ang Faberco po ay magiging coordinator, no, to ensure na ang vaccines are properly received din dito sa Pilipinas, no, at coordinate ang pag-deliver doon sa ating national government. Okay, next slide please. Okay, very briefly, itong SARS, itong Covovax ay ang research name po niya ay NVX-CoV2373 and ang trade name po niya ay Covovax. Ang kanyang technology po is kung naririnig niyo ang recombinant technology, no, na ginagamit na rin sa mga iba nating mga naunang bakuna. Ito ay parang isang genetic sequence ng spike protein na ini-introduce, sinasama doon sa bakuna para pag na-introduce sa katawan, makikilala ng ating katawan, no, at mag-develop ng antibodies that could fight, no, against the virus, no, sakaling ma-introduce ang virus. Itong spike nito ay portion lamang ng SARS-CoV-2 or ng virus, no? Portion lamang siya. At itong spike protein is the one responsible for attaching to the human cell. At pag nag-attach na ito sa human cell, ay magre-replicate, dadami na yung virus sa ating sa tao na infected. So, ito yung inilalaban ng bakuna, no? Yung makilala ng ating antibodies yung itong spike protein para malabanan niya kaagad. The good thing as well with this vaccine is it has an adjuvant, which is Novavax patented, no? Ang adjuvant po siya yung nag-i-increase ng immune response. At itong vaccine ay phase 3 clinical trial. Next slide please. But I'll do this very briefly. So ang vaccine technology is a tried and tested method for generating effective vaccines. Ginagamit po siya with different vaccines na meron na tayo. Modern flu vaccines, HPV, and Hep B. And nasabi ko na po yon, meron siyang spike protein and adjuvant. Okay, next slide please. So this is a technology na explain ko na rin, hindi ko na lang po din habaan ito. Pinaparami lang po siya doon sa isang virus, no, yung genetic sequence na yon ng spike protein para dumami pa. Next slide please. Of course, yung adjuvant, as I have said, it stimulates strong responses, it improves immune responses, and it provides multiple immune system enhancement, no? So nagiging robust nagiging wide ang kanyang immune response, no, with the adjuvant. Next slide please. So maganda tong ating adjuvant because it's organic, it comes from a plant. It is an adjuvant would boost immune response. And kapag may adjuvant, bumababa ang dose, no, na kailangan. So it is dose sparing. Next slide, please. Well, I just want to inform you that the result of the phase 1 clinical trial done in Australia, sinasabi ay it led to high immune response, even higher than those convalescent serum. Ibig sabihin, ang antibody response na erase niya, naabot niya, is even higher than those who have had passed or experienced COVID-19. Next slide. So strong T-cell response, no? And of course, no serious adverse events. Wala pang nakita.
na adverse events, no? Okay, next slide. Ang phase 2 nito, please, we would like to inform you na ang mga clinical trial na kinoconduct for Covovax is for among the 18 to 84 years old. So maganda ito kung proven at pag lumabas na maganda ang result ng phase 3, magagamit din po ito sa mga senior citizens, not to as old as 84 years old kasi napag-aralan po itong produkto na ito sa the elderly. Next slide. Ang isa pang interesting na study na kasama sa mga study dito na ginawa actually patapos na sa South Africa ay yung sa mga HIV positive adults, no? Tinitingnan din kung ito ba ay magiging effective or efficacious, no? Magre-respond ba ang isang HIV positive adult, no, sa ating bakuna. Next slide. Phase 3, ito po na-umpisahan na ito sa UK. In fact, almost patapos na ito. Full enrollment has been completed. And nabigyan na sila ng doses. And sa US and Mexico, and ginagawa na rin po itong phase 3. And next slide, please. And ginagawa rin po ito sa India, ang phase 2 and 3 trials. And by the second quarter, hopefully we will have the results. Next slide, please. And sinabi nga ni Spokes kanina na it can be stored at 2 to 8 degrees centigrade, no? So kahit doon sa malalayong barangay na merong health facility at magkakaroon ng vaccination, kayang-kaya po, stable pa rin po ang Covovax at those regular cold chain temperatures. And hopefully po, magiging available po ang bakuna by the third quarter, and we are very optimistic na magiging maganda po ang resulta at magkakaroon din po ng emergency use authorization from UK, which is a stringent regulatory authority. And of course, we hope that even WHO would give the recommendation for our product. So that's all for now for this. I think I've given you the basic information on Covovax, and that would give us high level, hopefully, a certain level of confidence on the vaccine. And we just are praying that this will be giving, our results will be very encouraging and will give very, very positive results at maging available yung bakuna by the third quarter. Maraming salamat, Doc. No? Ang tanong ko lang po, EUA, meron na ba hong EUA ang Covovax kahit saan po sa mundo? And will you be applying soon? We hope to have the EUA. Most likely, ang mauuna ay EU. And EU and UK, no? In particular pala, UK. Kasi mauna sila, no, na matatapos ng clinical trial. And of course, with that, with the results din ng phase 3, magkakaroon din hopefully tayo ng emergency use authorization dito sa Pilipinas by FDA, of course with their evaluation po. Oo. So sigurado naman po yung delivery by the third quarter, which is July, August, September. Yeah, within the third quarter, within July, August, September, mag-start po ang delivery ng para maabot yung 30 million doses. Yung 30 million po, ganong katagal i-deliver yan sa Pilipinas kada buwan? Para bukas-bukas gusto kong ipresenta sa taong bayan kung ilan na yung maging available by July. Kasi talagang sisipa po yung numero ng dosage by July kasi nandyan na nga yung Covovax, nandyan na yung AstraZeneca, nandyan na rin yung Pfizer, no? More or less po, 5 to 6 months. Matagal na po siguro yung 6 months so na madami po yan, no? delivery. You're talking of at least 4 million a month, no? Minimum, no? More or less po, more or less. Tama po kayo. Okay, maraming salamat, ma'am. Ma'am, please stay on kasi maraming tanong, I'm sure, ang ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Simulan na po natin ang ating open forum. Simulan po natin kay Yusek Rocky.
Yes, good afternoon, Secretary Roque. Question from Chris Jose of Remate Online. Reaction niyo po sa minumungkahi ni Vice President Leni Robredo sa pamahalaan na maglatag ng communication na plan para po mahikayat ang mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Ito'y matapos lumabas sa isang survey na maraming Pilipino pa rin ang duda tungkol sa bakuna. Matagal na I po understand gagawin naman po ng Department of Health yan, a lot together with the medical specialists, with the experts, no? So sama-sama, I understand it's already within the government plan. Well, sinagot na po kayo ni Doktora, Madam Vice President. Yung suhestyon niyo po, ginagawa na po ng gobyerno. In fact, lahat po ng dinidiscuss natin dito sa press briefing natin, kabahagi po yan ng communication plan. Kinakalat po ng ating mga kalaban na matakot dapat sa mga vaccine ng Chino na kinakailangan Western brands lang, kaya pinapakita po natin na ang Chino po dumaan sa clinical trials sa iba't ibang bansa at least 91.5% ang efficacy rate po ng Sinovac. Kabahagi po yan sa plano. Kung wala pong plano, di hindi ganitong nangyayari sa ating mga press briefing. Pero maraming salamat, Doc, for answering the Vice President. Siguro na mo, dahil doktora kayo, hindi na niya i-dispute yan. Next, please. Second question po niya, Secretary Roque, reaction din sa panawagan ni Senator Laila de Lima na imbestigahan ang sinasabing maanumalyang bentahan ng isla sa Subic at Cagayan sa mga Chinese investors. Siguro po talagang marami na pong guni-guni ang ating senador sa kanyang kulungan. Bawal pong bumili ng kahit anong lupa ang mga dayuhan. Thank you, Secretary. Punta po tayo kay Joseph Morong, GMA7. Hello, sir. Hello, good morning, Joseph. How are you? Happy New Year! Ngayon ka lang pala nagpakita. Akala ko biglang nag-iba itsura mo. Sabi na mas marami. Sabi ni Ase Queenie, mas gwapo daw yung Ian Cruz. Ewan ko ba? Totoo naman, sir. Ha? Totoo naman yan. Totoo ba yun? Okay. Okay, game, sir. So, Sinovac. You seem to be very, very confident of Sinovac to the point that you're sounding like a salesperson of Sinovac. Where is the confidence coming from? Alam mo, ang strategic communication is not just giving information, it's selling the truth. That's what I do. It came from clinical trials in Turkey. It came from clinical trials in Indonesia. And of course, the UAE leader has already had himself vaccinated already by a Chinese vaccine as well. So the confidence is because the clinical trials have been conducted and because Sinovac is coming in February, we need to tell the people the truth, that it has undergone very close clinical trials in countries other than China. And the fact that it has been given to the Chinese people. Only to the Chinese people. And it has not been used in the Philippines yet? I have no information on that po. Okay. So if you are so confident about Sinovac, will the president, and this is in the backdrop of very low confidence of vaccines sa mga Pilipino, no? If you're confident with Sinovac, will you allow the president, or does he want to be vaccinated with Sinovac, and will you make this public like President Biden in the US and all the other leaders in the world to inspire confidence? As I said, President Widodo po will have his Sinovac vaccine on the 13th of January. Si Presidente po malinaw, gusto nga niya magpaturo kaagad. Gusto niya Chino at saka Russian. Ang tinatanong niya, pwede bang pareho? Ang tingin ko, hindi. So kinakailangan mamili ang Presidente kung Chino o Russian ang kanyang patuturok. Pero dahil mauuna ang Chino, baka naman po, no, naunahin niya ang Chino. Magsa-Sinovac siya, and will this be public? As I said, I'm only right now speculating, but what the President has said repeatedly is gusto nga niyang magpabakuna na ng Chinese and Russian, and ang tanong lang niya, pwede bang pareho? Which is, and even if I'm not a doctor, parang ang sagot ko, hindi. So he will have to choose if he wants Chinese or he wants Russian. So what happened? Kasi parang biglang bumilis yung Sinovac. Did we do something to speed up the arrival, the timeline of Sinovac in the Philippines? My official answer is, I do not know. But the President did say, hindi ako makakaantay hanggang July. Because at that time, ang in-announce was, the Western brands are coming in July. And he said, kung ako naiinip
lalo na yung ordinaryong Pilipino. So hindi ko na alam kung anong ginawa ni Presidente para mapabilis yung dating ng Sinovac. Sir, just a little bit more on Sinovac. Right now, ang status niya, sir, in terms of use, wala pa siyang EUA, no? And what steps are we taking to make sure that once it arrives in the country, ay pwede na siyang gamitin? If I'm not mistaken, parang meron ng application or at least preliminary steps have been taken by the Sinovac manufacturer or its agent to procure an EUA, expecting nga that by February, baka dumating na yung Sinovac sa Pilipinas. Okay, sir, just last one point. Yung mga LGUs are already talking, no? Sila na mismo yung nakikipag-usap sa mga vaccine companies. Ngayon, sir, in the tripartite agreement, does it say there when they want the vaccines to be delivered to their LGUs? Ito po'y patuloy na pinag-uusapan ng IATF. Pero malinaw po, kinakailangan sumunod po sa IATF priorities ang mga lokal na pamahalaan. At saka lilinawin ko lang po, no? Hindi po makakabili ang LGU kung wala pong pirma ang national government. Dahil G2G po ang lahat ng bentahan ng mga bakuna. So wag niyo pong isipin na parang ginagawa na ng mga LGUs yung ginagawa ng national government. Hindi po, tanging national government lang makakabili. Kaya nga po, tripartite agreement. Parang yung ginawa natin sa mga pribadong sektor. Pero pagdating po sa pagtuturok, kung ano yung sinuunahin, kinakailangan sundin po yung pulisiya ng IATF. Just klaro, sir, yung priorities, but yung timeline. Kasi February tayo, ang pinakamaaga, according to you, yung Sinovac, no? But if, for example, an LGU negotiated with AstraZeneca na makapag-deliver sila ng February, will the IATF prevent the LGU from receiving the AstraZeneca vaccine in February ahead of the government schedule? In the first place, that will never happen po. AstraZeneca is not coming in February. So, we expect Assuming, it sir. June, July, no? Pero ang sabi ko nga, susundin po yung priorities na sinaad, no? Uunahin nila ang kanilang mga health workers. Pangalawa po, yung mga indigent senior citizens, yung kanilang mga indigents, at mga men and women in uniform. Sir, pwedeng mauna yung LGU dun sa schedule ng government sa vaccination? Well, unang-una po kasi, ang delivery naman sa Pilipinas So, ang distribution niya, tayo pa rin po ang magdi-distribute niya. Dadaan po yan sa customs, dadaan po yan sa FDA. So, i-distribute din po ng national government yan sa mga lokal na pamahalaan. Okay? So, mauna pa rin talaga national. Nakalimang questions ka na. Pero, okay lang. Happy New Year. Thank you very much, Joseph. Thank you, sir. Punta na tayo uli kay Yusek Rocky, please. Hindi kasama dun sa question nyo kung mas gwapo si Ian Cruz, ha? Go ahead, Yusek Rocky. From Creseline Catarong of SMNI News, kahapon po naglabas ng statement ang ilang LGUs na kanya-kanyang procure ng COVID-19 vaccine. It seems na hindi sila agree sa tripartite agreement. Ano daw po ang comment nyo? Pwede ba naman hindi sila umagri sa tripartite agreement? Kasunduan nga yan, legally enforceable agreement yan. Kapag hindi, di magkakaroon ng pananagutan yung mga sumuway sa tripartite agreement. Opo. Second question po niya, ano po ang masasabi niyo sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes? Sabi niya, and I quote, "After watching what happened in the U.S. Capitol, Pinoys should expect Duterte to do worse just to cling to power before 2022 kasi alam niyang ipapakulong natin siya after he leaves office." Nagpapapansin lang po yan dahil mukhang nananaginip na pumalik sa Senado. No comment is necessary. Ang third question, ang paghahain po ng not guilty plea ng police officer na si Jonel Nuesga. Well, kinakailangan po patunayan ang kanyang pagkakasala beyond reasonable doubt. Thank you, Secretary. Thank you very much. Punta tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary, and nice to see you again. State Councilor Wang Yi is scheduled to arrive in Manila on Friday for a two-day visit. May we know if we already have plans on the subject matters that Minister Wang Yi will bring up with Philippine government officials? Will this enhance the arrival of vaccines to the Philippines? Well, I will have to defer to the DFA po, no? Kasi hindi naman po si President Xi ang darating. Kung si President Xi po, that will be handled by Malacanang directly. But because this is the counterpart of Secretary Locsin,
I defer to the DFA on that point po. Yes. Mr. Secretary, I hope this is an isolated incident, but during this morning's tapatan sa Aristocrat, the President and Chief Executive Officer of the Medical City said PhilHealth still owes them ₱1 billion pesos until December of last year. Could this be an isolated incident, or what keeps PhilHealth from not paying on time? Okay, with this information, it gives me now the right to ask President Giran of PhilHealth what's happening to the payables of the private hospitals. No? They constitute more than 60% of our total bed capacity. And of course, kung di magbabayad, we are endangering public health and thereby endangering national security. So I will follow up and I will check with Secretary Giran. Yeah, thank you. With President Giran. Thank you. Para po sa ating panauhing manggagamot, magtatanong lang po ako, yung po bang pagsubok na ginawa ng inyong kumpanya, ng inyong kapartner, nasubukan na po ba sa mga Asyano at angkop po ba sa atin? Dahilan sa ang sabi, baka may mga bakuna na hindi aangkop sa ating mga may kulay na mamamayan. Meron din naman pong kasama na Asyano, yung India po, ginawa rin yung study doon, no? At ginagawa pa, no? Multiracial din siya dahil meron ding study na ginawa sa South Africa, sa UK, sa US. At alam din naman natin na sa US at sa UK, ang mga citizens doon could also be multiracial din. So, with the studies now, it involves at least more or less 50,000 participants, ay makakakuha tayo ng magandang safety and efficacy profile ng bakuna. Well-founded, if ever, kung positive ang resulta on safety and efficacy, we know that it is well-founded because it has covered a big number of participants. I see. Yung po bang phase 3 trial ay mapapasailalim din sa peer review at ihahayag po ba ito sa publiko? Of course, ang prinsipyo po natin, ang practice actually is kapag peer-reviewed ang isang report or isang publication, mas maganda po ang nare-raise na confidence level among the general population and especially so as well for among the experts, no, yung ating mga health professionals. Kapag may nababasa silang publication na peer-reviewed ay of course, mas maganda po. Maraming salamat po. Thank you, Doc. And thank you, Secretary Harry. Thank you, Have a Melo. nice day. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. From Secretary from Laila Salaverry of Inquirer, question niya, when will the President decide if the travel restrictions ending on January 15 will be extended or not, and what factors will be taken into consideration? Well, sang-ayon po dun sa pulisiya ng IATF at ng inisyu rin ng Presidente, no, through the Office of Executive Secretary, aantayin po niya ang joint recommendation ng DOH at saka ng Department of Foreign Affairs. Second question po niya, is Malacanang interested in knowing more about the reported vaccination of 100,000 Chinese workers in the Philippines? At tingin ko po, pinag-aaralan naman yan, naimbestigahan po yan ng NBI, no? Pero ang sa amin po, nung ako po yung nagkomento, sinabi naman talaga, lininaw natin na hindi po kumpirmado ito dahil wala akong pagkakaalam tungkol dyan. No? So, pabayaan po natin mag-imbestiga ang NBI dahil yan po ay kanilang katungkulan. Ang third question po niya, does it have any concerns about this illicit inoculation and the possible smuggling of the vaccine? Or will it just allow this to happen if it means there will be fewer possible carriers of the virus? I think that's been asked and answered in the past. No? There is an investigative agency, let the investigation proceed. Will this not render the FDA useless if foreigners will be allowed to bring in unauthorized COVID-19 vaccines? As I said, they cannot sell if they do not have the license. If they sell, there is punishment. No? I think that's very clear. No one can sell and commercially distribute without a license from the FDA. May kulong po yan. Thank you, Secretary. Thank you very much. Trish Tirada, please, of CNN Philippines.
Sir, speaking of Sinovac, no, in an interview, Senator Lacson asked, I'll quote him, ano ba ang special sa Sinovac? Bakit parang yun ang hinihintay natin? Oo. Unquote, when other vaccines have applied earlier or have been available earlier. Your Unang-una response to po, that? yun ang vaccine na una nating nakuha. Ang pinakauna po sa mga Western brands, at alam ko naman dahil datad ang colonial mentality natin mga Pilipino, no? July pa. So, ang sabi nga ng Presidente, at yun yung petsa na sinabi kay Presidente ni Secretary Galvez nung bago na naging malinaw na kukuha tayo ng Chinese vaccines, no? Hindi siya makapag-antay. Importante na maturukan na ang ating mga kababayan. Hindi nga tayo kasi makakuha ng mga Western brands kasi yung mga mayamang bansa binayaran na para ma-develop man lang yung vaccine na yun. Yun ang katotohanan. But I think the earliest date that the Western brands will come in is in July. So there's nothing spectacular about Sinovac other than it's been proven safe and efficient, 91.5 in at least 3 jurisdictions, no, that we know of. At kung miski tatanungin niyo po yung mga expecto, yung mga vaccinologist, talagang inactivated po yan. Ibig sabihin, natural. Ito po yung pinahinang virus, which is the traditional vaccines that we have known for the past 300 years. Sir, nabanggit niyo po kanina na hindi natin kasalanan na hindi tayo mayamang bansa kagaya ng iba, kaya sila nauuna, sir. But do you think, sir, we'd have enough funds if we were able to completely weed out corruption in the country? For example na lang, sir, yung bilyong-bilyong pondo na nawala sa PhilHealth. Couldn't these funds have helped us? Or at least, sir, yung government ba, optimistic ba na mababawi pa, ma-retrieve pa yung perang nawala dito sa corruption, especially in PhilHealth, sir? Huwag na tayo mag-speculate, pero I go back to what the WHO said, no? 42 countries have begun inoculation, 36 of these are rich countries, and only around 6 are middle-income countries. Technically, hindi pa po tayo middle-income country, ha? We were about to be declared sana po as middle-income. Kaya lang, tumama nga po yung ating COVID-19 pandemic. So developing country pa rin po tayo. Spokes, on another topic, na-anunsyo po in many organizations already that napili po si former Mandaluyong Mayor and Congressman Benhur Abalos as the new MMDA chief. What were the considerations of the president and what was he looking for in the next MMDA chief? Unang-una po, I hope, well, the Malacanang press corps knows this, hindi po ako magkakapagbigay ng kumpirmasyon sa appointment hanggang wala po akong hawak na papel. So right now, I respect that it was Senator Bongo that announced and confirmed that. So I will leave it at that. Pero talagang number one rule po in this office, pagdating sa appointments, walang official paper na nakakarating sa amin, wala po akong announcement. And because I cannot announce formally, I cannot comment on that question yet. All right, sir. Sir, yung sa ano nilang study, a report by Numbeo saying that the Philippines has the worst traffic in Southeast Asian or among Southeast Asian countries and ranking 9th as the worst in the world. Siguro po, bababa na tayo ng ranking. Kagabi po, dinaanan ko yung connector. Napakaganda po. At before that, pag umuwi po ako galing Baguio, papunta dito sa Metro Manila, dinadaanan ko rin po, kung diretso na ako ng Malacanang, yung Harbor Link. Alam mo, itong mga infrastruktura po ito, talaga naman pong magbabawas ang traffic dahil ang pinakamatraffic naman talaga, EDSA. So ngayon po, hindi na kayo kinakailangan dumaan ng EDSA kung kayo po ipapunta ng norte, lalong-lalo na sa North Luzon Expressway. No? Excited po talaga ako kagabi at pumapalakpak ako, no? Dahil napakaganda pa ng proyekto niyan. No? At maraming salamat po sa ating private sector partner, siyempre ang San Miguel Corporation for this new project. Sigurado po na if only because of these two projects, nandiyan pa po yung Cavitex, no, ng Pangilinan Group of companies, talaga pong siguro in a year time when we finish all these projects, bababa na po tayo, mawawala na tayo sa top 10. Pero siyempre po, kinakailangan ang solution sa traffic, improve infrastructure and improve mass transportation. At marami naman pong binabalak na, no, yung first subway, underway na rin po sa Makati, no? At saka yung mga further expansion ng LRT, MRT natin, lalo na ipapunta sa San Jose del Monte, matatapos na po. So kapag lahat po yan nag-online na, makikita natin baka wala na po tayo sa top 10, baka nga wala na tayo sa top 20. No? It's really a matter of infrastructure, both in terms of roads
and in terms of mass transportation. Sir, one very last, may address po si Pangulo mamayang gabi. Wala po. It will be on Wednesday. Mamayang gabi po, there will be a cabinet meeting. And the talk to the people will be on Wednesday. Sir, full cabinet po. Full And the cabinet agenda, po. sir, if ever. Full cabinet po. And sir, what will be the main focus of the meeting, if you may share? Well, actually po, pati yung agenda is classified. No? Pero ako naman po, after the meeting, using my discretion, sinasabi ko naman po kaagad kung ano napag-usapan kung hindi po siya covered by privilege. Thank you, spokes. Salamat Thank you po. very much, Trish. At punta naman tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary. A question from John Punsalan of ABS-CBN News Online. May we please get more details on the deal for 30 million COVAX vaccine doses? How much is the government paying for the jobs, and when will Filipinos get them? Yan na po yung ating finiture, no? 30 million po. Delivery will be the third quarter. Hindi ko po alam if Doktora can tell us how much this Novavax cost, no? Kasi ang kasama po sa COVAX, kasama po ang Novavax, kasama po ang AstraZeneca. Ma'am, can you tell us how much the Indian vaccine cost, or is that covered by the confidentiality clause? Well, it's covered by confidentiality Okay, clause. thank you. Pero ang isa pa dun kasi is we're still waiting for the final pricing as well, because there are also other considerations, and meron pa po tayong another, no, yung supply agreement where all the details will be finalized. Well, gaya po ng sabi ng Presidente, no, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng public health emergency, secondary na lang po yung presyo. Ang importante, magkaroon tayo sa lalong mabilis na panahon. Second question po niya, Pasig Mayor Vico Soto said this on Twitter earlier today. Many of us LGUs signed a tripartite agreement with AstraZeneca and the national government yesterday. Would you know which LGUs signed these deals, and for a total of how many vaccine doses? Well, I know as much as you do, pero hihingi po ako kay Secretary Galvez kung may energy pa siya after na kanyang Senate hearing ng listahan kung ilan na po yung mga LGUs na nakapirma ng tripartite agreement. From Samed Enilia of Business Mirror, may nasign na po kaya na new issue 1 si President Duterte to maintain the 5% tariff for mechanically deboned meat for chicken and turkey? Wala pa po kaming alam, pero as I said, approve in principle sa cabinet level tariff-related matters committee. From Pia Gutierrez of ABS-CBN, how many LGUs have already secured their vaccine supplies through tripartite agreements with the national government and vaccine manufacturers? How many other tripartite agreements are in process? As I said, no, I'll verify with Secretary Galvez probably today if he still has energy to respond to my queries. Thank you very much, Yusek. We go to Pia Renada, please. Hello, spokes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Sir, just on the Sinovac vaccine, sir, has the government paid for, or are we expected to pay for these Sinovac vaccines? Well, I don't know about the terms and conditions, but of course, we expect that it will be paid. But let's see. Maybe, just maybe, I'm just speculating, China will donate, no, some of it. Let's see, because their Chinese foreign minister is coming. I do not know what he will say, but many of us are praying that perhaps some of these vaccines can be donated. After all, we do have very close relations with China. And then, sir, just on its EUA, no? So you were saying earlier that you expect Sinovac to apply for an EUA, and an EUA requires 21 days at least for it to be issued. It's already January, and you were saying we expect the Sinovac doses in February. So, sir, will we wait for an EUA before accepting the delivery? Definitely, we will wait for the EUA before we administer. But we can do what Indonesia did, accept delivery, and wait for the approval of regulatory authorities, no? Pero let me just verify kasi I'm just not 100% sure, but let me just verify the status of Sinovac. I know they're about to file. I do not know if they have in fact filed.
Okay. And then, sir, last question, not about the vaccine anymore. Sir, last week, Senate President Soto was saying that the president told congressional leaders that he wanted to amend the Constitution to exclude certain leftist groups or groups that want the falling of the government from being recognized as party lists. Sir, can we just clarify what exactly did the president say about this? I was not in the meeting. In fact, we were having, I think, another affair, no, when that meeting happened, because I was aware of that affair, but I had to choose, no. No, I think I was sent to an event, no, on behalf of the president. But I cannot dispute what Senate President Soto said, no, because he was present, no, and I will leave it at that because I have no personal knowledge otherwise. Sir, did the president ever talk to you before about this idea of his that he doesn't want certain groups to run as party lists? Where could this be coming from? Why does he not want these groups to participate in elections? I mean, what makes them ineligible for being elected? What I do know is that the president has always maintained that the Makabayan Bloc is in conspiracy with the CPP-NPA. And I think that he has said that over and over again. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Pia. Back to you, Sec. Rocky. Yes, Secretary, question from Pia Gutierrez pa rin po ng ABS-CBN. How would these initiatives by the LGUs and the private sector to procure their own supplies affect the national government's ongoing negotiations with vaccine manufacturers? Again po, they're only complementary to the national vaccination plan. It is the national government na ang gumawa po at magpapatupad ng national vaccine plan. Nagpapasalamat po siyempre tayo sa LGUs kasi hindi na tayo dapat gumastos ng pondo ng pangnasyonal o hindi na tayo dapat umutang dahil sila na magbabayad ng bakuna para sa kanilang mga constituents. Pero tanging gobyerno lang po ang pwede makabili kaya hindi po sila makakabili on their own. Kinakailangan pumasok po sa isang tripartite agreement. Question from Joe Montemayor of Malaya. Baka po may statement na on the Philippines securing 25 million doses from Sinovac for delivery in February, in addition to the 30 million doses secured from SI or SII. Well, already answered, no? Pero bukod pa po dyan, remember, meron na tayong 2.5 million galing sa AstraZeneca. At kung hindi po ako magkakamali, hindi lang po ako sigurado dito, pero at least minimum 5 million po ang pipirmahan uli ng pribadong sektor pagdating po ng Huwebes. So meron na po tayong tatlo na more or less sigurado na po. Question from Maricel Halili. Is it true that the DFA has already recommended daw po the dismissal of Ambassador Marichu Mauro? How will Malacanang respond to this? We will await the formal recommendation of the DFA before we will comment on that. From Vance Fernandez, nung Monday daw po, former Vice President Jojo Marbinay gave his voice on criticism on the fresh moves of several lawmakers questioning its potential intent to just extend terms of particular officials like the President. Would the Palace like to offer or any statement daw po sa Palace in response sa statement ni former Vice President Binay as well as other criticism of sudden new moves for a charter change? Alam niyo po, bagamat itong initiative para amendahan ng saligang batas ay jurisdiksyon ng Kongreso, no? Hindi po nagbabago ang paninindigan ng Presidente na hindi po siya mananatili sa kanyang pwesto beyond June 30 of 2022. Question from Chris Jose of Bremate. Sa tingin niyo po ba tatas ba ang ranggo ng Pilipinas sa COVID-19 cases dahil sa holiday surge? Mukhang ang figures po ay nagpapakita na tumaas talaga, no? So hindi po natin talagang ikakaila na talagang nagkaroon tayo ng holiday surge dahil nag 1,900 po tayo, highest in 3 weeks if I'm not mistaken, kahapon pa lang po, no? Pero ang tingin ko naman po, magiging manageable yung pagtaas dahil ang importante naman po, handa tayong gamutin yung mga magkakasakit na seryoso dahil 60% pa po ang available natin sa ICU, sa ating mga isolation at sa ating mga hospital beds. Ang ward beds nga po malaki. Pero kaya nga po sinasabi ko, naku po, miski marami pa tayong kama sa mga hospital, ayan na po sa Pebrero ang bakuna. Ano ba naman kayo?
Konting antay na lang yan po, di ba po? Nakapag-antay tayo ng 10 buwan, mag-11 months na, ano ba naman yan? Konting tulog na lang yan. 1 buwan na lang, simula na po yung ating pagbabakuna. Ngayon pa ba po tayo magkakasakit? Mask, hugas, iwas. Question from Ace Romero. Health Undersecretary Vergeres said 2 brands of COVID vaccines may arrive in the Philippines in February, but she did not provide the specifics. Aside from Sinovac, what's the other brand daw po? Hindi ko po alam kasi may personal knowledge ako dahil narinig ko na rin sinabi yan ng ibang opisyal, no, ni Secretary Galvez ay Sinovac. Anyway, we went public with Sinovac because Secretary Duque already made public this matter. Pero kung hindi po yan na-announce ni Secretary Duque, we would also not announce it because we would like to defer to Secretary Galvez. Question from Same Danilia. Papayagan po kaya ang Filipinos mamili kung anong COVID-19 vaccine from the government ang ituturok sa kanila? Kung tatanggi po sila, ma-include sa first batch of vaccination, automatic po ba sila madi-disqualify sa vaccination program? Ganito po yan. Napag-usapan na po yan, hindi pa covered ng IATF resolution, pero parang meron ng consensus. Wala pong pilian. Wala kasing pilitan. Pero magsasign ka ng waiver na hindi ka nagpaturok. At kapag ikaw ay merong prioridad, siyempre, mawawala ang prioridad mo. Sasama ka dun sa the rest of the taong bayan na nag-aantay ng bakuna. So, tama lang naman po yan, no? Walang pilian kasi hindi naman natin makokontrol talaga kung anong darating, no? At libre po ito, no? Pero ganun po yan. There is such a thing as waiver of a right. Totoo po. Meron tayong lahat karapatan para sa mabuting kalusugan, pero hindi naman po pwede na pihi ka, no? Dahil napakadaming Pilipino na dapat turukan. Opo. Question mula po kay Jonah Villaveray. Does Foreign Minister Wang Yi as a visit have anything to do with vaccine deliveries? Will the West Philippine Sea factor in the discussion, if ever? Alam niyo po, ang dapat yung tanongin dyan, yung mga Chino, no? Hindi ko po alam. Question from Eileen Taliping of Abante. Kasali ba sa priority na bibigyan ng vaccine ng PWDs? Nagtatanong po ang mga PWDs kung bakit hindi sila nababanggit sa mga priority. Well, siyempre po, kung ikaw ay senior citizen, kasama ka na ron. No? Kung ikaw ay indigent, kasama ka na ron. Pero I promise, in the same way na, actually, ako po yung nag-move sa IATF meeting na lahat yung may comorbidities, dapat mabigyan ng prioridad after the senior citizen. Nagkaroon lang po ng diskusyon kasi may mga iba hindi nagtitiwala na baka maging loophole yan, maging dahilan lang para mauna yung iba, no? Miski wala sila. Akin naman, sus Margosip naman, no? May mga doktor naman yan, mga specialista pa man na magse-certify na may comorbidity yan dahil wala namang family physician na hindi na nagpa-practice para gamutin ng diabetic ang isang may heart condition. No? So specialista na yan magse-certify, bakit naman natin hindi pagkakatiwalaan yan? No? Pero the issue remains open. So, papaalam ko rin po sa IATF itong kahilingan ng mga PWDs na mabigyan din ng prioridad. Huwag na po kayo mag-alala kasi meron na tayong 25 million galing Sinovac. Meron na tayong 30 million galing Novavax. Meron tayong at least 10 million galing AstraZeneca. Sapat-sapat na po yan para dun sa mga mabibigyan ng prioridad. Di ba po? No? So wag po kayo mag-alala, hindi tayo magkukulang. A question from Ace Romero. Some senators believe it may be easier to amend the party list law instead of constitution if the president wants to address the CPP-NPA problem. Your thoughts on this? We, of course, defer to Congress, to the wisdom of Congress. Hindi naman po nagle-legislate ang presidente. So, if that is the solution of some senators, number one, of course, it has legal basis. But number two, it will still depend on them. Okay, thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Abay, wala na atang mga katanungan, no? So kung wala nang katanungan, it is 1:10. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat sa ating naging panauhin na exciting si Doktora Luningning
Villa, no ma'am, maraming salamat sa mabuting balita. Dako, gumanda ang aking linggo dahil sa inyo. Maraming salamat po at syempre po maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating presidential press briefing. Sa ngalan po ng ating presidente Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung spokes, Harry Roque nagsasabi, Pilipinas ha, nandyan na ang bakuna. Huwag namang sana ngayon pa tayo magkaka-COVID. Mask, hugas, iwas, pag-ingatan natin ang mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Magandang hapon, Pilipinas. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.